Ang mabuting balita ayon kay San Juan, puri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ate, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapangalaga ng halamanan. Kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria ni Jesus, sumarap siya at kanyang sinabi, "Rabuni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, akit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria ay Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka naming Panginoong Jesucristo. Kayo po ay nakikinig sa Word of God, Daily Gospel, at ako po si Sister Angelica Sambulacan at isa po akong Katoliko. At purihin ng Diyos, ngayon po ay April 7, 2026 at ang Tuesday Gospel, ang ating pong pagninilayang bilang pagkain spiritual. Naniniwala ba kayo sa pagkain spiritual? Kasi meron tayong pagkain pisikal, yung kinain natin ng umaga, tanghalian, merienda, hapunan, minsan nag-stock pa, no? Kasi kailangan natin katawan yun para tayo magkaroon ng kalakasan. Mahirap mo wala makain, no? Nangihina, magkakasakit. What about our spiritual food, which is the Word of God? So, ito pong pagbasa natin ay nagmula kay San Juan. At kung makikita po natin ang senaryo ng mabuting balita, nagpakita ang Panginoong Jesus kay Maria Magdalena. Kay Maria Magdalena, bakit hindi kay Mama Mary siya unang nagpakita? Bakit kay Maria Magdalena? Alam naman natin na si Maria Magdalena, siya yung babaeng nahuli sa pangangaling niya. Yun nga yung gusto siyang batuhin ng mga tao. Kasi ang parusa noon, kapag ikaw ay nahuli ng pangangalo niya, babatuhin ka ng taong bayan hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero sa isang makasalanan na Maria Magdalena, unang nagpakita ang Panginoong Jesus. Hindi sa kanya mga alagad, hindi kay Mama Mary, talaga sa makasalanan, no? Ultimo sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo pa rin mga makasalanan ang gustong ng Panginoong Jesus na siya ay makita. Pero, sa senaryo ng mabuting balita ngayon, si Maria Magdalena, umiyak talaga siya. Kasi sobrang talaga yung pagmamahal niya sa Panginoong Jesus. Kasi alam nyo, kapag tayo ay may totoong relasyon na sa Panginoon, iiyak ka talaga sa Diyos. Lalo na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Pag meron ka ng malalim na pagtingin o pag-ibig sa Diyos, iiyak talaga Hindi ka mukha noon nung wala kang relasyon sa Panginoon. Gumagawa tayo ng mga kasalanan na hindi tayo naiiyak. Kumbaga yung konsensya natin, kinakalyo na, no? Walang dating. Nanakaw ako, magsisinungaling ako, iinom ako, magbibisyo ako. Walang dating yun Hindi tayo iyak dun Proud pa nga tayo Pero kapag ikaw ay may malalim ng relasyon sa Panginoon, iiyak tayo. Kamukha ni Maria Magdalena, nagkaroon siya ng malalim na relasyon, paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kaya nung makita niya na wala na sa libingan ng Panginoong Jesus, siya'y talagang umiyak. Nasaan ang Panginoong Jesus? Sinong nagnakaw? Saan nyo dinala? Pwede ba? Sabihin nyo sa akin kung saan nyo dinala, kukunin ko. Tayo nga Mga mahal natin sa buhay na namatay, kung gano'n ang nangyari, no, mabalitaan natin,
Wala na sa nature yung aking nanay o tatay. Sino kumuha? Ay, kahit patay na yun, iyakan natin yun. Bakit? Mahalaga. Yung mga memories na binigay sa atin ng ating magulang. Bigyan natin nga ng honor yan kapag namatay. Ang Panginoong Yesus pa kayo. At nung mga senaryo na yon, merong nagpakitang anghel kay Maria Magdalena sa ununan ng sapaanan ng hinigaan ni Kristo. At tinanong ko siya na, bakit ka umiyak? Tapos sa Panginoong Yesus, di rin niya nakilala. Tinanong din siya, bakit ka umiyak? At napagkamalan pa ang hardinero, ang Panginoong Yesus. Amen. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, Maria, ako si Jesus. At kung talagang tingnan niyo mabuti yung mukha, anong sabi niya? Rabuni, o ang ibig sabihin, guro. Amen. So tayo din sa buhay natin, nangyayari yung ganyan Yung bang nagkakaroon tayo ng takot, ng pangamba, o ano nang iniisip natin, lalo na pag dumadating yung mga pagsulok. Pero, kapag tayo ay nakakilala na sa Panginoon, oo, nandun yung takot, nandun yung anxiety, nandun yung mga problema, mga negativity sa ating isip. Pero sabi nga, di ba, ng Panginoon Jesus, huwag tayong matakot. Muli na siyang nabuhay. Yung pagkabuhay ni Kristo, yun ang napakalaking dahilan para tayo lumaban sa buhay. Amen. Kasi kung nakakakilala na tayo sa Diyos, puno pa rin tayo ng pangamba, ng takot, di pa talaga tayo fully at tumatanggap at tumamahal sa Kanya. Ano yung magandang narinig natin sa mabuting balita sa araw na ito? Ano yung pinamamalita ni Maria Magdalena? Nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Panginoon. Noong mga time na yung physical niyang nakita ang Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, syempre, hindi naman muling magbabalik ang Panginoong Yesus para magpakita physically. Pero pwede nating makita ang Panginoon every day, every moment, every minute. Kung bubuksan lang natin ang spiritual eyes natin, nakikita natin ang Panginoon, mararamdaman natin ang Panginoon, mararamdaman natin ang kaharian ng Diyos. Ibang tipong kahit hindi pa tayo patay, wala pa tayo sa langit, pero dito pa lang sa lupa, pwede na magkaroon ng kaharian ng Diyos. Amen. Paano ba natin nakikita ang Panginoon? Diba may kanta na worship song, ang sabi, I see you, Lord. I see you, Lord. Diba? Saan niya nakikita yung Panginoon? Kapag siya ay may pagsubok, kapag siya ay nalulungkot. Kasi nandun ang Panginoong Jesus Hindi napapansin kapag ang mga tao ay may problema. Di ba doon pa lumalapit ang tao pag may problema na? Yung parang magwalang-wala na. Saka nakikita ang Panginoon, saka nagdadasal sa Diyos. Ano sabi nga sa sermon sa bundok ng Panginoong Jesus? Papalad ang mga taong naghihirap, naghihinagpis, ang mga taong ginajudge, mga taong pinipersecute dahil sa Panginoong Jesus kasi makikita nila ang Panginoon. Amen. Marami sa atin ang nakakakita physical. Ngayon, ano ba nakikita natin? Ano ba yung nasa harap natin ngayon? Ano ba yung nakikita natin ngayon? Tumaas tayo, ano ba? Isa may bayan, pag nasa labas tayo, langit yan, nakikita natin, di ba? Yung mga tao, mahal sa buhay, o sino man yung katabi natin ngayon. Pero higit pa sa pagkakitang pisikal, ang gusto ng Panginoon, ang makita natin siya sa ating puso. Ang makita natin siya spiritually. Amen. Upang sa ganun, unti-unti matanggal yung ating mga pagdududa. Na, alam mo yun, yung nasa banig ka ng karamdaman, mapupuno ka na ng mga negativity, gusto mo nang mamatay, kasi wala na Pero pag nakita mo ang Diyos sa iyong puso, masasabi mo sa sarili mo na mamatay man ako dito sa mundo physically, may ino-offer si God na buhay na walang hanggan. At yun ang mahalaga. Kaya ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para makita natin na may buhay na walang hanggan. Na ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang. Temporary lang. Hiram lang. Pinagkatiwala lang.
Kaya ano man yung nakita natin, nasaksihan natin sa mundong ito, mga problema, mga gera, mga alitan, mga karahasan, okay, nakita natin sa mundo yun. Pero merong mas ino-offer si Lord. Kabaliktaran na yun. Nawa, hangarin natin makita yung sorpresa na hinihanda sa atin ng Panginoon. At ano yun? Ano sabi doon sa Korinto? Na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao, kahit sinong tao, ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoong Yesus na makita natin kung anong kaluwalhati ang ibinigay ng Ama sa anak. Gusto siya ng Panginoong Yesus. Hindi maramot ang Panginoong Yesus. Kaya lang tayo ang nagre-reject eh. Ginawa na ni Kristo ang kanyang parte. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Muli siya nabuhay. So tayo magkaroon ng buhay ng kung tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. Pero hanggat nabubuhay tayo sa kasalanan, pinagmamalaki pa natin yung ating mga kasalanan, meron pa tayong nahahawa, na-impluwensyahan sa ating mga kasalanan, hindi tayo makakapasok sa langit. Amen. Nawa, sa bawat karumihan, sa bawat kasalanan ginagawa natin, makita natin na nasasaktan natin ang Panginoon, na umiiyak tayo. Actually, yun naman ang isa sa mga senyales na talagang may relasyon na tayo sa Panginoon. Pag naiiyak na tayo, pag nasasaktan na tayo na, ay, nakagawa na naman ako ng kasalanan na at nasaktan ko ang Panginoon. Feeling ko, pinapako ko na naman sa yung naiiyak na tayo, naranasan nyo na ba sa buhay niyo yan? Yung may kasalanan tayong gumawa, pero naiyak tayo kasi nasaktan natin ng Diyos. Kasi ganyan tayo sa tao, di ba? Yung mahal natin sa buhay, nasaktan natin, nakakaiyak. O masaktan tayo ng ating mahal sa buhay, nakakaiyak. Yung meron na tayong pakiramdam. Kung nakikita ang Diyos, pero ba't gano'n? Naiyak ako sa ginawa ko kanina. Nagmura ako, nanakita ko ng ating kapwa, yung mga kasalanan na ginagawa natin, may pakiramdam na ba yung ating espiritu? Hindi ka mukha nang walang pakialam. Isa yun sa mga senyales na nakikita na natin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Jesus, mas mapapalad tayo mga tao ngayon na hindi siya nakita physical, pero nakikita natin siya spiritual. Nararamdaman natin siya spiritual. Amen. Hindi natin makikita ang tunay na kabutihan ng Diyos hanggat hindi tayo nabubulag, namamatay sa ating mga kasalanan. Amen. Kung naranasan mo ng mahalin ng isang tao, sobrang mahal na mahal ka talaga, ibibigay lahat sa iyo, iba ang Diyos. Hindi mo maikukumpara yung kanyang pagmamahal. Sana makita natin lahat yun. At ma-appreciate natin. Ang nangyayari kasi, nakikita lang natin na ganyan si Kristo, na mabuti, binigay ang kanyang buhay, na mapagpatawad ang Diyos. Nakikita lang natin in a physical way, manners, pero yung makita natin talaga, deep inside. Iba kasi yung iyak kasi lahat naman tayo nakakaranas ng pag-iyak. Di po ba? Nakakaranas tayo ng pag-iyak. Pero yung iyakan mo, ang Diyos, dahil sa nasaktan mo siya, yan ang gustong ipa-experience sa atin ng Panginoon. Kasi iba yung feeling Hindi siya kamukha ng iyak na namatayan ka ng tao, namatayan ka ng paborito mong hayop. Iba Tapos siya hanggang kaluluwa. Yung pag-iyak. Sana maranasan natin yun. Maranasan natin yung pag-iyak na yun. Diba? Kasi isang Diyos na nagmamahal sa atin ng totoo Sobrang totoo. Tapos sinasaktan pa rin natin araw-araw dahil sa ating mga kahilingan. Amen. Ang hirap kasi explain yung yung uri ng iyak, yung uri ng kagalakan, yung uri ng kapayapaan kapag nakita na natin ang Panginoon. Amen. Yung bang hindi na tayo natatakot mamatay anytime,
Kasi yun talaga ang gusto natin eh. Yung makasama na ang Panginoon sa kanyang kabalakhan. Pero kung hanggang ngayon, nakikita pa rin natin sa buhay natin, puro pangit, puro hindi maganda. Naku Lord, hanggang ngayon, hindi mo ba binibigay yung aking pangarap, yung dinadalangin ko sa'yo? Hindi ganun. Dapat lagi nating nakikita yung pagpapasalamat, yung appreciation, yung pagpupuri sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Lalo na kapag nasa pagsubok tayo, lagi natin makita, thank you Lord. Alam ko, binigay mo sa akin yung pagsubok to. Kaya ko Lord, kasi ikaw ay nandyan. Ibang lumalabas na sa mga nguso natin, sa mga bibig natin, yung pagpapasalamat sa Panginoon, diba? Hindi ka mukha nung puro tayo reklamo. Alam niyo, sabi nga kung makakapagbigay lang ng mahabang buhay ang pagrereklamo natin, magreklamo na tayo lahat. Pero hindi, diba? Sana, itong natapos na Holy Week nito, nakita talaga natin ang presensya ng Diyos. Naramdaman natin. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Sobrang buti ng Diyos. Wala pang naimbentong salita na makapag-describe ng kabutihan ng Diyos. Pero salamat na lang sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon makapasok sa kanyang mundo. Sa mundong espiritual. Ito ba? Na ang kapayapaan ng puso, ang pag-ibig, ang kabutihan, hindi nabibili ng pera yan. Galing yan sa bunga ng banal na espiritu. At yan ino-offer sa ating lahat na makasalanan. Kasi, nagkatawang tao ang Panginoon Jesus, hindi naman para sa mga banal para sa ating mga makasalanan. Nawa hanggat nabubuhay pa tayo, humihinga pa tayo, na-appreciate natin yung pagmamahal ng Diyos. Yes, marami pa rin tayong kahinaan, pero huwag tayong titigil. Habang nararamdaman tayo natin na patuloy tayong gumagawa o nagiging napufall sa ating mga kahinaan, huwag tayong bibitin. Kasi minsan ang nangyayari, kapag tayo nakakilala ka na sa Panginoon, nagdilingkod ka na sa Diyos, tapos naramdaman mo na parang unworthy ka kay Lord. May technique yan, no? Ni Satanas para bumitaw. Hindi. The more na nagkakasala tayo sa Panginoon, the more na lalapit tayo sa Lord, the more na magsisimba, the more na magbabasa ng Bible, the more na maglilingkod sa Panginoon. Kesa naman yung mababackslide. Ano nangyayari sa atin? Bawat isa sa atin, mahalaga ang kaluluwa natin sa Diyos. Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang lahat. Makapalit naman ito. Napakaganda. No? May ino-offer sa atin ng Panginoon. Libre, walang bayad. Pero nawasan, makita natin lagi yung katotohanan sa kanyang mga salita. At ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin. Hindi paghuhusga ang salita ng Diyos. Nakakalungkot lang isipin na minsan mababasa naman sa social media, sa comment, na kapag pinapahayag na ang salita ng Diyos, ang katotohanan, sinasabing manghusga. Kapatid, wag. Makita natin na lagi na, ay, nakarinig ako ng mabuting balita. Ito'y pagmamahal sa akin ng Diyos, hindi paghusga ng aking kapwa. Tama. Diyos lamang ang maghusga. Pero bago pa tayo husgahan ng Diyos, marami na siyang pinadala ng mga pangyayari, mga tao na nagpapahayag ng mabuting balita. Huwag tayong magbulag-bulag. Kasi, patuloy tayong bulag-bulagan sa salita ng Panginoon. Patuloy tayong madadala sa eternal punishment. Imbis na eternal life. Araw-araw, pagising pa lang sa umaga, di pa dumidilat yung matang may muta. Hindi pa nakikita na natin ng Lord, salamat. Biyaya mo ito, Lord. Tutusin, pwede mo na ako hindi gisingin Lord, pero di ba, agad nakikita natin yung presensya ng Diyos. Hindi ba? Ano man ang ulam mo ngayon, nakikita mo, Lord, ang sarap ng ulam namin. Salamat, biyaya mo ito, Lord. O kaya may karamdaman ka ngayon, Lord, meron akong high blood ngayon, pero Lord, salamat. Kasi nakakalakad pa ako, nakapagsalita pa ako, di ba? Iiwasan ko na ng Lord yung mga pagkain na nakakain natin. Lagi nating makita yung maganda. Kasi sabi sa Filipos, chapter 4, verse 8,
Dapat maging naman ang ating isipan mga bagay na maganda, malinis, kapuri-puri, di ba? Amen. Kung sa reklamo lang, marami tayong marereklamo sa mundong ito eh. Marami tayong kay inggitan, ba't siya ganito, ba't siya ganun? At sila gumagawa ng masama, sila pa yata yumayaman, no? Hindi dapat ganun. Lagi nating makita yung pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Kasi pag ang puso natin ay punong-puno ng pagpapasalamat, mag-i-stay sa atin ang banal na Espiritu. Magkakaroon tayo mga simpleng gusto. Hindi ba? Mga simple, pero baka Diyos. Mawawala na sa atin yung inggit, mawawala na sa atin yung galit. Kasi simple na lang tayo eh. At ang kasimplihan na yan, kamukha ni Kristo, simple siya. Simple siyang nabuhay sa mundo. Pero ang naging mission niya, hindi simple. Para sa Diyos. Ganun din tayo, di ba? Kung ano yung buhay na ibigay na halimbawa sa atin ng Panginoon Jesus, yun din dapat ang gagawin natin. At magagawa lang natin yun kung tayo ay 100% nasusunod sa Panginoon. At huwag tayong huwag tayong ma-disappoint, no? Pagpatuloy lang tayo na magpatuloy sa Panginoon. Okay? Kasi yung mga pagsubok na yan, dadahan sa buhay natin. Pero pag dyan, nakikita natin lagi ang kapangyarihan ng Panginoon, nakikita natin lagi ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo babagsak. Sapagkat ang kalaban natin ay talo na. Talo na ang Diablo. Okay? Muling nabuhay ang Panginoon Jesus. Pagtagumpayan na niya ang mundo. So, mapagtatagumpayan na natin. Kung sa bawat pagkakataon na nakakaramdam tayo ng pagkahina, lagi natin nakikita ang pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ito sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ang sulod para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa mga sala. Para nang pagkakatawad namin sa magkakasala sa amin. Huwag po kami paito sa tukso. Iigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Nawa ang mabuting balita makapagbigay sa atin ng karunungan na laging makita ang Diyos sa ating buhay. At lagi nating makita ang mga ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Pakishare na lang po itong gospel sa inyong timeline para makita po ng ating mga Facebook friends na ang mabuting balita ay nagbibigay ng pag-asa, ng pag-ibig sa bawat isa. At ito ibibigay ni Lord ng April 8, 2026 Wednesday Gospel. Muli sama-sama tayong magnilay ng salita ng Diyos. Sapagkat lagi natin tatandaan ang sinabi ng Panginoong Yesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. To God be the glory.